pagsamba. O magsipalito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod, tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Awit 95. Para po sa akin ng pagpupuri, awitin po natin ang For the Beauty of the Lord. Tumayo po tayo na. Ngayon po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa isang linggo hanggang sa buhay namin, mga anak mo. Salamat sa patuloy na paggabay at pagbibiyaya, sa kalusugan at sa mga araw-araw na pag-iingat sa kung saan man po yung ginagawa namin. Kaya na nga po siyang patuloy na maghari ngayong araw na ito. Patuloy na pong ilayo kami sa tukso at nawa po ay mag-isabuhay at manalangin kung ano man po yung isa-sermon ng tinalaga mo ngayong araw na ito, Panginoon. Nawa nga po, Panginoon, sa huling 2 linggo ni Pastor dito ay maging makabuluhan po ito para sa kanya. Nawa po ay patuloy mo po siyang i-bless kung saan man po siya lilipat sa susunod na buwan. Nawa nga po, Panginoon, ikaw pa rin po yung maghari sa buhay niya. Nawa po, Panginoon, kung ano mang pagsubok ng daanin niya ay samahan niyo po siya. Gayon din po kaming mga anak ko na nandito sa loob ng simbahang ito, patuloy niyo po kami gabayan, patuloy niyo po kami bigyan ng wise knowledge, Panginoon, upang bago kami magsalita, bago kami, Panginoon, sabi na kung ano sa kapwa namin, ay maisip po muna namin ito. Kaya nga po, Panginoon, palagi mo paalala sa amin na ikaw po dapat yung maghari, ikaw po dapat muna yung inuuna bago po ang sarili, Panginoon.
Sa inyo po ang matas na papurito sa langit. In Jesus' name, Amen. Tawag sa pagsisisi. Ang tao ay nagkanya-kanya ng lakad, gusto lang kumatupan na nawala ng pastor. Ang tao ay nag-isip, nagsalita at gumawa ng masama. Ang larawan ng Diyos sa kanyang katauhan ay di na sa alang-alang. Tayo nang lumapit sa Diyos, naghihintay siya sa ating pagbabalik loob. Katiyakan ng kapatid. Kung ipinapahayag natin ang ating mga sala, tapat at ang Diyos at tayo'y Kanyang patatawarin at lilinisin sa ating mga kasalanan sapagkat siya'y matuwid. Sinasampalatayanan ko ang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Lumalang ang langit at lupa. Si Kristo na ang bugturiya. Kami mga aking sa iwagan ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birhen Maria. Naghirap sa kapatulan ng Poncio Pilato. Pinahang sa krus na malay at hipit. Sa ilang araw ay nabuhay sa mga patay. Makiat sa langit at tumubo sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon ang bumula kay Rito upang kumain ng nabubuhay ng mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo. Mabanal na Iglesia Madalang. Pagkakaisa ng mga banal, makapatawaran sa mga kasalanan, muling makabuhay ng katawan, manabuhay na walang hanggan. Amen. Iyon po ay marikinig natin ang handog na awit ng mga bata.
Ay tumayo, pag-pray po natin yung mga bata, extend po natin ang ating mga kamay para sa kanila. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa buhay ng mga batang ito. Inilalapit po namin sila sa inyo, Panginoon, sa inyong pangalan. Pinag-pray, pagpalain yung buhay nila. Ingatan niyo po sila, bigyan ng malakas na pangatawan, ilayo niyo po sa ating mga uri ng kapahamakan o mga gawa ng masama. Nawa ang mga naituro sa kanila ng mga salita, Panginoon. Patuloy nilang dalhin ito sa inyo upang kayo ay papurihan at kayo lamang ang Diyos na ikilalanin nila. Pagpalain niyo rin po ang mga guro nila sa pagtuturo ng mga talento, kayo din ang kanilang mga magulang. Lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin sa inyo na may pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, good morning po sa ating lahat. God is good. All the time. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, wala na po tayong ibang announcement. No? So, sa darating po na Merkules, nag-usap po kami ni Pastor Punino na kapalit sa akin, si Pastor Pronepo, ay magdadalaw po kami sa mga bahay-bahay ninyo. Ayon po kasi sa ibinaba ng distrito na bago aalis yung pastor ay endorse muna sa inyo. Ibang makilala kayo, saan po yung mga bahay ninyo. So, sa Merkulis po ito, nag-usap na po kami. So, i-welcome po natin sila sa inyong mga tahanan. Kailangan pagkapihin ninyo at i-welcome ninyo ay, no? So, yun lang po. At yung ating diakonessa regarding the BCS, sa graduation at mga teachers natin na nagsipagkanap. Sige po, salamat po. Magandang babae po ako sa inyong lahat. Magandang umaga po. Purihin po ang ating Panginoon sa nakalaan po natin na ministry ng Vacation Church Co. 2024. Ito po ay may theme na The Bearers of Hope. Nagpapasalamat tayo sa Lord. Pinagkatiwalaan po tayo ng 155 na mga bata mula po sa iba't ibang areas. Ang ating pong napaglingkuran ay sa Pulong Dimla po. Ang nagpagamit po ng bahay doon ay si Ate Mercy na kaibigan po nila Ate Dorcas. Ang nag-endorse po sa atin doon ay si Marvin. Nung umuulan po nung hapon, yung terrace po mismo nila Nanay Mercy. Sila po ay pati po si Nanay Mercy ay naipag-pray po natin at naimbitahan po natin sa
mga gawain po natin. Doon naman po sa Tamos, ang nagpagamit po ng tahanan at bakuran ay ang ating pong Ate Rowena. Siya po ay naging katuwang natin doon. Naglagay po sa ating Rowena ng lona. Tapos po, pinaluwag po yung mga bata dahil 50 po yung naturuan natin ng mga bata sa Tamos. Yung mga taga-Manilili po, sila po ay dinadala dito sa church. Ganun din po ang mga taga-school side. At saan pa? Sa Balandra. Ayan po. At nagpapasalamat yung pong Balandra, yun naman pong mga pamangkin yata na Tita Edwin. Kamag-anak ba natin yun? Ang mga taga-Balandra. Meron po doon nagpagamit. At may hinahanda po tayong simple token para po dun sa mga nagpagamit ng bakuran para po sa mga susunod na taon ay mahiram pa natin ulit yung kanilang spasyo. At ganoon din naman po ay ang ating pong BCS naman sa Dulong Malabon ay magsisimula po bukas, isang linggo rin po ito at sa pangunguna po ng ating mga kabataan doon sa Dulong Malabon. Hindi na po ako nagsama ng maraming kabataan dito sapagkat doon po sa Dulong Malabon ay meron tayong 14 na mga kabataan na sila mismo ay umattend po ng BCS training ng district. Kaya equipped naman po sila, nakapag-workshop po kami doon ng mga ilang araw din naman. At pinagpapasalamat po natin yung ating mga kabataan. Sila po ay 18 na mga junior youth. Naku, natuwang-tuwa po ako sa mga kabataan natin na to. Yung mga junior youth. Kasi nag-aalala talaga ako. Sabi ko, sino kayo magtuturo? Si Jim may pasok, sila Marvin. Yung mga dati bang mga nasasandalan ko. Sila Ibes. Yan, mga wala na pong ganap sa buhay ganito mga yun. Dahil mga naghahanap buhay na sila. Sabi ko, Lord, sino kaya? Pero po napakarami pala nating mga kabataan na sumisipol. At nakita niyo naman po kanina, sila na rin yung nasa praise and worship, no? So, palakpakan niya po minsan pa natin ito mga bagong kabataan na bata pa sila. Alam niyo po si Farah, 9 years old lang pala. Tama ba, 10? 10 years old. Tama ba ako dito ko rin? O si Mia din, 10 years old lang. Dapat po nag-aaral pa sila ng PCS, pero dahil malalaking gula sila at nasa puso na nila yung magturo ng PCS, kaya hinayaan na po natin silang magturo. Pasok po kayo, may bisita po tayo, paki-welcome po natin sila. Ayan. So, ito pong mga kabataan natin na ito ay napakasisipag. Nung pong hapon ay tuwing hapon, di po ba nag-uulan? Pero po sila po ang very decided na tumuloy doon at dahil nga may masisilungan naman ay natapos po natin yung pong 10 sessions. At pinapakayag din po natin mga kapatid, ang ating pong recognition Sunday ay tatapusin po natin sa linggo. No? Kahit po last Sunday namin i-pastor yun, para po hindi mahirapan yung pong inyong bagong manggagawa, hindi pa nila kayo masyadong kilala, ginagather po natin itong mga weeks na to, yung mga days na to, yung pong ating mga honors, yung mga estudyante po na nagtapos or kaya nagkamit ng karangalan, pakimensahe niyo po sa akin at sila po ay kikilalanin po natin sa darating na linggo. So, tinatawagan ko yung mga kabataan na nagturo ng BCS para po handugan po tayo ng awit. Mula po sa Pulong Dimla, ang nagturo po ay si Ate Maris, Ate Ashley, Ate Trixie, si Josel. Ayan, nalapit kayo dito. Tsaka si Kuya Louie. Palakpakan po natin mga taga-Pulong Dimla. Sa Tamos naman po, ang nagturo ay si Ate Nicole, si Ate Mia, at saka po si LJ. Tama ba ko? Ay, si Charmaine. Opo, yan si Charmaine. Ali kayo. Tapos po sa Balandra, si Tita Esther po ang kaisa-isahan nating kababaihan. Ito po ay inspiration natin lahat na ang pagtuturo pala ng BCS ay hindi lang talaga sa mga kabataan, kundi maging yung po mga kaedad ni Tita Esther ay pwede po maging katuwang sa mga magtuturo. At dito po sa ating church, si Ella, si Farah, at saka si Kuya Marvin, si Ate Jean, yan, mga nag-relieve. Kaya tinatawagan po natin yung mga kabataan. At saka po pala, may pinamanahan na po si Kuya Amir ng kanyang obligasyon, si Kuya Josel. Meron na pong driver ng 3 wheels. Kaya lang, wala pa siyang license, kaya inaon lang talaga siya. Sige mga kabataan, nari kayo, awitin natin ang team song natin.
At ganoon din po pala habang sila po ay nag-aayos, pinagpapasalamat natin sa Lord. Yung pong mga collections natin, hindi ko po na itotal pero po ito ay naging sapat, siksik, liglig at umaapaw para sa daily expenses po na ating PCS. Ipinrovide po ito ng ating Panginoon sa pamagitan po ng inyong mga kaloob. So tawagin din natin si Tita Esther. Sasama yan kakanta ng team song. Kahapon po ang mga presentation ng mga bata, yan yung mga may sayaw-sayaw. Si Tita Ini po, yung estudyante niya, ang presentation po, umaasa. Sabi namin talaga naman, nagre-reflect sa teacher, ano. Sige, hindi na kayo mga anak.
pinapasalamatan po natin at kinikilala ang katagumpayan po ng DBCS natin 2024 sa panguna po ng ating diakonesa, ng ating pastor, at ng ating magagaling, masisipag na mga ates and kuyas natin, yung mga teachers natin sa DBCS. Salamat sa pagtutulungan ng bawat isa. Maging din po mga family na inassign natin at tumulong at nakibalikat po sa mga expenses o gastusin ng ating DBCS. Mayroon pa po, 1 week pa po tayo magdi-DBCS sa Lulong Malabon at kung sino pa po yung willing, nag-usap po kami ng ating diakonesa at yung pong willing na i-extend pa rin yung help natin sa kanila sa finances o sa anumang bagay ay welcome na welcome daw po. Kasi alam naman po natin ilang miyembro pa lang o ilang family pa lang po meron tayo sa ating mission. Kaya dyan po ang ating diakonesa, iabot nyo na lang po sa kanya kung meron po kayong hindi po kailangang malaki. Kahit maliit yan, pag nagkasama-sama po ay makalulunas na rin po ito ng mga panggastos natin. Yan, salamat po. At sa Sunday po ay June 30. Saktong-sakto po nakatapusan ng buwan ng June. At yun po yung last Sunday ng ating dalawang manggagawa dito sa ating iglesia. Po? Yan yung panahon ng after ng basahan o church annual conference ay nandoon yung mga lungkot natin. Kasi panahon na naman yun ng hiwalayan, panahon na naman ng pagkikilala ng mga bagong manggagawa. Sabi ko nga, ang church, nagmamalasakit siya, nagmamahal. Kahit sa mga taong nasa labas, mga outsiders, hindi natin kilala, pero pinaparamdam natin yung ating love sa kanila. How much more pa naman kaya sa mga sariling atin, sa ating mga manggagawa talaga. Yung gano'n natin sila kamahal. Hindi yung pagmamahal na hindi natin sila kakausapin, hindi natin sila i-correct. Diba sa family, gano'n naman. Mas masusukan natin yung love kapag uusap ng maayos, kapag may kinokorek sa mga mali, may mga pagsasabihan sa isa't isa, di po ba? Kaya yun, consider yun as expression of love natin sa kanila. Alam natin yun, na love natin yung mga tao sa labas, pero mas love natin sila. Di po ba? Kaya gano'n natin sila kisamahan sa panahon na sila po ay nandito. So, bye-bye na ulit sa kanila. Hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. Maybe pwede silang bumalik ulit. Si Ate Sheila, 2 term, 3 term na ba siya? 3 na. So wala imposible sa mga ganon. Dahil hindi natin alam ang will ng ating Panginoon. Sabi po ng ating pastor sa Tuesday nito, 22 ngayon, 23, 24. Siya po ay i-endorse naman doon ni Pastor Marvin sa Higher Ground. At ang ating naman pong Pastor Ted Prodego at ang kanyang may bahay, ang ating woman worker, ay i-endorse naman ni Pastor dito sa Wednesday po ng maghapon, kung anumang oras po sila matapos. Di naman daw po kailangan yung appearance pa ng council dahil hindi pa naman yun yung welcome natin. So silang dalawa po yung magkausap dito para sa endorsement. Ngayon po, sa Sunday po, ang last Sunday natin, last lunch natin sa kanila. So hinihiling po ang ating iglesia, ang mga kapatid natin na magdala po tayo ng baon. Yung katulad po ng mga ginagawa natin pagka tayo nagsasalo-salo dito. Kahit ano pong mabagbitbit natin pagkain, pagsalo-saluhan po natin, kasama sila sa huling tanghalian. Combine tayo ng Lulong Malabon, last worship natin, at saka ang inaon. So dito po sila, tayo ay magsasama-sama sa ating farewell party para sa kanila. At ano man po din yung ating maipapabaon sa kanila, maibibigay sa kanila na magagamit po nila sa kanilang paglilingkod, ay pwede po nating ibigay o paghandaan. May 1 week pa naman po tayo. Pwedeng
sabi po ni Pastor ay mas need nila ang cash kasi transition o paglilipat-lipat. So, pwede po huwag na kayo mag-awalang magbumili. Pwede naman daw po much better kung cash natin maipapabaon yun sa kanila para magamit po nila sa kanilang paglilipat. Yun po, magsama-sama po tayo sa Sunday at sabi nga ng ating tagapanguna ay sulit na natin yung panahon na kasama natin ang ating pastor at ang ating diaconess. Salamat po. Hingin po natin yung name ng visitors natin na kumuha ng pangalan. At ilalim. Umalis. Nanay, parent yun ng bata siguro lang natin. Okay. Sige po, baka yung ating birthday celebrator for the month of June, pinapati po natin sila ng happy birthday. So, atahan po natin sila ng happy birthday. So, yung ating pong tagapag-liturgies next Sunday, si kapatid na Aileen Antonio, Sir St. Peter's, Mr. and Mrs. Marnie Perez. Flower candle donors, Sister Trixie Sunshine Mercado, and Miguel in Disney. So, yan po. Kung wala na po tayong announcement, tayo po ay tumayo. Magpatiyan po tayo, magkamayan. Ito po natin kita sa kanila. Ayan, bago po natin gawin ang pagkakaloob para sa building fund, last call, joke. Muling paalala po sa mga nangako sa Lord at pumirma noong signature campaign. Bagamat hindi po namin na pag-iihan yung paniningil, pero kayo na po ni Lord ang nagka-pangakuan noon. Kaya pinapaalalahanan po namin ang lahat na hindi pa po nakakakompleto or may kulang pa po sa signature campaign. Bukas pa po ang palad ng ating iglesia. Makikiabot na lang po kay Ate Ed Joyce at
Sa Sunday po ay magkakaroon po kami ng meeting para i-total po lahat ng collection natin para sa taong ito at i-add po natin dun sa panahon ni Pastor Dan para makita po natin kung magkano na po ang building fund natin. Sa Sunday nga po, lahat po ng member ng finance and yung church building committee, meron po tayong meeting sa Sunday. At sa July 7 daw po ang installation ng new officers. Paalala po sa mga kalalakihan, kayo na lang daw po ang walang opisyales. Nawa po ay mag-election na po kayo before po dumating ang July 7. Yun lamang po, gawin po natin ang ating pagkakaloob para sa building. Tayo po ay tumayo para sa pagbasa sa banal na kasulatan. Sa pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa aklat ni San Marcos, chapter 4, verses 35 to 41. At ito po ang ating mababasa. Pinatigil ni Jesus ang bagyo. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay inampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, bali, wala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil! At sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil na ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang kayo ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha sa sinabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sinusunod at iniuutos niya. Ito ang mga salita ng ating Panginoon para sa kanyang bayan. Ang paksa sa umagang ito ay pinamagatang kong
Bakit tayo matatakot? Why are you afraid? Meron pong isang kwento o ilustrasyon. Nais ko pong basahin ang kwentong ito. Meron pong isang kwento tungkol sa isang lalaki na manlalakbay. Natatakot siya. Isang tao na kung saan isang itim na figura na patuloy na sumusunod sa kanya. Mabilis siyang naglalakad, ngunit ganun din ang lalaking ito, may sumusunod pa rin sa kanya. Nagsimula siyang tumakbo, ngunit gaano man kabilis ang kanyang pagtakbo, ay nananatili sa kanyang likuran. Sa wakas, ang lalaking ito ay nadapa sa kalsada at sa kabutihang palad, natakbuhan siyang ng isang matandang lalaki sa daan at siya'y tinulungan. Tinanong ng matandang lalaki kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ng batang lalaki kung paano ang isang tao ito, ang itim na figura na ito ay patuloy na sumusunod sa kanya. Kahit anong gawin niya ay naroon pa rin sa kanyang likuran ang itim na lalaki figura. Ngunit hindi ito isang misteryoso na lumalapit sa kanya upang atakihin. Itinaas ng matandang lalaki ang batang manlalakbay na ito at iminungkay na umupo sa lilim ng punong kahoy. Noong sandaling kumalma ang batang lalaki, tinanong siya ng matandang lalaki, "Nasaan ang isang tao na sinasabi mong umahabol sa iyo?" Inanap ng batang lalaki ang maitim na figurang ito, ngunit hindi na ito nakita ng batang lalaki sa lilim ng punong kahoy. Sinabi ng matanda sa binata, "Ang kinakatakutan mo ang iyong sariling anino," at doon nanalangin ng matandang lalaki sa Diyos upang alisin ang takot agam-agam sa buhay ng batang lalaki. Kaya sa buhay po natin, ano po yung pinakamalaking kinakatakutan mo? Ano ang isang bagay na nagpapatuloy na umahabol sa iyo na kinakatakutan mo hanggang ngayon? Paano natin ito masusolusyonan? Ang krisis na ating kinakaharap dahil nananatili pa rin tayo sa pangamba at takot sa ating puso at isipan sa panahon ng pagsubok. Ngayon mga kapatid, ito yung mga tanong sa atin ngayon sa umagang ito. Takot ka ba sa kabiguan sa pag-ibig? Takot ka ba sa pagtanggi na tanggihan ka sa mga pabor na gusto mo? Takot ka bang mawalan ng asawa o girlfriend or boyfriend? Takot ka ba sa mga kaaway natin o kagalit mo? O kaya yung merong death threat sa'yo? At dahil dito ay ikaw ay nalalagay sa isang panganib. Takot ka ba na hindi gumawa ng sapat na mabuti? Takot ka ba mawalan ng pera o pagkain? Takot ka bang mawalan ng hanap buhay o trabaho? Takot ka ba na mauusak ka ng iba? Takot ka bang mawalan ng sustento o support ng iyong pamilya dahil siya lamang ang iyong inaasahan? Takot ka ba sa pagharap sa panahon ng kamatayan? Mga kapatid, ito po yung mga nararanasan natin. Very common. Sa ayaw at sa gusto natin, darating at mararanasan natin, may experience natin ang ganitong mga katanungan.
Sapagkat ang lahat ng ito ay maaaring tayong mangamba. Subalit, ito ay normal lang. Huwag tayo matakot. Sabi nga doon sa ating paksa, why are you afraid? Bakit ka natatakot kung meron kang Diyos? Bakit ka mag-alinlangan kung meron kang Diyos na nagmamahal sa'yo at meron kang Diyos na sandigan sa panahon ng paghihirap o ng mga katanungan na ito? Subalit ang laging paalaala sa atin ng Panginoon, fear the Lord. Pwede mong hindi katakutan ang anumang bagay na nangyayari sa paligid natin. Subalit ang paalaala sa atin ng Panginoon, fear the Lord. Sa Kanya ka matakot. Ngayon mga kapatid, paano nga ba na-overcome ng mga alagad yung mga pangyayari sa buhay nila nung sila ay nasa kalagitnaan ng karagatan? Paano nga ba nila na-overcome yung crisis na tinatawag na natin at nararanasan ng mga alagad na ito? Paano nga ba? May 3 puntos tayong mapag-aaralan mga kapatid. Paano nga ba na-overcome, nasolusyonan ng mga alagad yung nasa kalagitnaan sila ng karagatan, na alos natakot sila, nangamba sila at nagkaroon ng agam-agam habang nararanasan nilang lumalaki ang alon at lumalakas ang ulan at kasama pa ang kulog. Una, na-overcome ng mga alagad na ito, sila'y lumapit sa Panginoong Yesus para humingi ng tulong. The disciple approached Jesus to ask for help. Pansinin po natin mga kapatid, nakatutuwang isipin, may 4 na disipulo na naroon. Alam naman po natin kapag ikaw ay isang mangingisda, sinusunod po ba yung 4 na disipulo ng ating Panginoon na mangingisda? Sila John, Andrew, James, and Peter. Kapag sila ay tinatawag na mangingisda o livelihood o trabaho nila, they were knowledgeable about doon sa tinatawag nating safety and procedure about disaster. Magagaling silang lumangoy. At mahusay sila patungkol sa safety and procedure sa disaster. Subalit yung problema na dumarating sa kanila, hindi nila makakayanan yung alon. No? O yung karagatan na talagang mas malaki pa sa bangkang kanilang sinasakyan. Talagang matatabunan at mamamatay. Subalit, some of the 9 disciples o 8 disciples, hindi sila umingi ng tulong. Kina Pedro, kina John, kina Andrew, at meron pang mga bangka na naroon. Bakit kung 8 alagad na ito ay hindi sila humingi ng tulong kina Pedro ay samantalang ang umusay na mga ito? Subalit ang iniyan nila ng tulong at nilapitan ang Panginoon. Hindi sila umasa kung sa katabi nila na napakausay, napakagaling. Umasa sila sa ating Panginoon. Why? Dahil ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa kanila. Hindi yung kasama nila doon sa bangkang naroon. Sapagkat alam nila ng 8 alagad na ito ang makakapagliligtas sa kanila sa panganib kundi ang Panginoon. Hindi sila nagkamali, nilapitan
para humingi ng rescue o tulong si Jesus. Now, in our context, brothers, sisters in Christ, kapag ikaw ay dinagsa ng pagsubok na akala mo o piling mo na hindi mo na kaya, sa Diyos lang tayo lumapit. Sapagkat ang Diyos ay mapagkakatiwalaan natin. Sapagkat ang Diyos hindi ka ipapahiya. Sapagkat ang Diyos hindi ka ipagkakanulo. Sapagkat ang Diyos ay handang tumulong, magmalasakit sa iyo sa panahon ng disaster o dilubyo na iyong pinagdadaanan. Mantakin po ninyo yun. Hindi sila humingi ng advice kung sa mga rescuer o na mahusay na lumangoy na sila Pedro, Andrew, James, at maging yung mga naroon sa mga karagatan, may ibang bangka pang naroon. Maaaring mga naroon na kung sa dagat, Panginoon, maging kami, tulungan mo kami. Nalulunod din kami dito. Hindi nila tinawag si Pedro, si James, si Andrew, sapagkat kilala nila ang Panginoon ang siyang makapagliligtas sa kanila. Nawa mga kapatid, sa Panginoon lang tayong magtiwala. Sapagkat ang Panginoon, kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, hindi ka mapapahiya. Kaya dito sa verse 38, 39, kung kaya't gigising ng mga alagad si Jesus at sila'y humingi ng tulong, sabi ng mga alagad o yung 8 alagad o kasama na rin ng mga 4 na alagad, sabi nila, Guro, ano nila? Ano na? Di ba ninyo alintana? Lulubog na kami. Lulubog na po tayo. So, ibig sabihin mga kapatid, sa ibang salin, nalulunod na po kami. Panginoon, tulungan niyo po kami. Ganun po yung kanilang pagkakasabi sa ating Panginoon. Kaya ginawa ng Panginoon, gumising siya, tumayo siya, pumangon si Jesus at iniutos sa hangin. Sabi niya, tigil, tumigil ang hangin, at tumahimik ang dagat. Antakin po ninyo yun. Yung napakahirap na pangyayari o nightmare sa mga alagad. No. Ang Diyos lang ang nakapagbigay ng solusyon doon sa kanilang problema. Amen? Ganun din po tayo mga kapatid. Magtiwala tayo sa Panginoon. Hindi na tayo iiwan o pababayaan baging sa kalagitnaan ng mga disaster na na-experience natin sa buhay natin. Sapagkat ang Panginoon ang siya makapagliligtas sa iyo at hindi ka niya ilalagay sa kapahamakan. Pangalawa, kawalan ng pananampalataya ng mga alagad. The disciple lack of faith. Bagamat lubos naman nilang nakikilala ang ating Panginoon, ang tatanong ko po kayo, kilala niyo po ba ang ating Panginoon? Kung kilala po natin ang ating Panginoon, ay kayo ay pumalakpak. Tingnan po natin yung kwento, brothers and sisters in Christ. Bagamat humingi sila ng tulong sa ating Panginoon at tinulungan sila, bumangon ng ating Panginoon, sleeping beauty, ang ating Panginoon. Ang tanong ko po mga kapatid, ang Diyos po ba ay natutulog? Ano sa palagay mo? Natutulog po ba ang Diyos? Sino makapagsasabi na natutulog ang Diyos? Nasa kamay. In humanity,
sa pagiging tao ng ating Panginoon, yes, pwede siyang matulog. Kasi alam po natin lahat, Jesus was fully divine and fully human. Nasa panahon siya ng pagkatao. Pwede siyang matulog at mapagod. Kaya nagpahinga siya. No? Yung Diyos naman dun sa Old Testament, nagpahinga ba ang Diyos sa panahon siya ay mapagod? What do you think? Nagpahinga. Pero alam ng Diyos ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Alam niya. Kaya dito mga kapatid, sa kwento ito, nagpahinga ang ating Panginoon. Kasi napagod din siya. Nasa panahon siya ng pagkatao niya. Kaya nagpapahinga siya. Pero hindi talaga siya natutulog. Nagpahinga lang. No? Ngayon, going back to sa pangalawang puntos natin, kawalan ng pananampalataya ng mga alagad. The disciple lack of faith. Alam natin ang mga alagad ni Jesus, matagal na niyang nakasama ang ating Panginoon. Subalit, bihira lamang nilang ma-experience na sa kanilang karanasan ay malalagay sila sa alanganin. So, ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Doon sa ministry, public ministry ng ating Panginoon, kasama ang mga alagad. No? Masipag lang ang mga alagad na naglilingkod sa ating Panginoon sa mga tao kapag wala silang nararanasan ng problema. At ang kanilang buhay ay hindi na ilalagay sa alanganin. Yes, napakasipag nila. Bakit kung dumating yung panahon, ang buhay nila ay mailalagay sa panganib at sila'y mamamatay? Bakit ganon? Nagkulang sila ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi tinanong nila, the disciple was approached Jesus. Mamamatay po kami. Malulunod po kami. Ano ang sagot ng ating Panginoon? Sagot niya at tanong niya, wala pa kayong pananampalataya. Now, in our context, brothers and sisters in Christ, kapag tayo'y nakaranas ng problema sa buhay natin, kapag mabigat at hindi na natin kaya, minsan natutuda tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Nagkukulang tayo sa pananampalataya. Kung kani-kanino tayo at sino-sino ang tinatawag natin. Kaya sa bawat problema na dumadaan sa buhay natin, Diyos lang ang lupitan natin. Diyos lang ang puntahan natin. Diyos lang ang kausapin natin. Kaya sinabi ng Panginoon sa mga disciples, wala ba kayong pananampalataya sa amin? Pinatigil ko na nga yung unos eh. Sinunod na nga ako ng hangin at ng alon at tumigil eh. Tinanong ng ating Panginoon ang mga alagad, wala ba kayong pananampalataya? Kaya ang tanong sa ating lahat, magtiwala po tayo sa Panginoon. Malaki ang Diyos. Sa bawat problema natin, God is surprises. Kaya na tayong surprise sa mga panalangin natin. Kaya huwag kayong malungkot mga kapatid. No? Piliin natin na maglingkod na may saya, pagtitiwala sa ating Panginoon. Pangatlo, the disciples did not know enough about Jesus. Sapagkat hindi sapat ang nalalaman ng mga alagad tungkol kay Jesus. You just imagine, brothers and sisters in Christ, ilang taon bang nakasama ng mga alagad na si Jesus na ito? Ilang taon po ba? Correct me if I'm wrong. Maybe 15 years, 10 years. No? Subalit, marami pa bang palang mga bagay at kapangyarihan na hindi nila natutuklasan sa ating Panginoon? At hindi pa nalalaman ng mga alagad. Bagamat nasaksihan at nakita ng mga alagad ang ating Panginoon ay bumuhay ng patay. Pinagaling niya yung lumpo. Pinagaling niya yung bulag. Pinagaling niya yung inaalilihan ng masamang espiritu. At pagkatapos, feeding 5,000. Yun lang po yung nasaksihan nilang kapangyarihan sa panahon ng kasama ng mga alagad
alagad ang ating Panginoon. Pero kakaiba ito. Mantakin po ninyo, nung humingi ng tulong ang mga alagad, sabi doon sa huling teksto na sinabi ng mga alagad, sino ito? Maging ang alon at bagyo ay kinakausap niya at napapahintulot niya. So, ibig sabihin, hindi pa lubos na nakikilala ng mga alagad si Jesus. Sa atin, mga buhay, mga kapatid, tayo po ba ay lubos natin bang nakikilala ang ating Panginoon? O meron pa rin tayong mga pagdududa? Kaya dito, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon. Inialis niya yung takot, pagdududa sa ating buhay. Inaalaw ito sapagkat gusto ng Panginoon maniwala tayo sa Kanya. Kaya kung sa panahon na ikaw ay nahihirapan at nagigipit, huwag kayong sa patalim lumalapit o umakapit. Sa Diyos tayo lumapit at magtiwala. Sapagkat mayroong Diyos na nagmamahal sa atin, sapagkat anak niya tayo, siya ang lumikha sa atin. Dahil ang Diyos, hindi tayo pababayaan, sapagkat mahal tayo. Amen? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Ngayon po, igagawin natin ang pag-hold. Tulad po ng mga alagad, Panginoon, isa, di nila alam ang kanilang gagawin. Subalit sa kanilang buhay, Panginoon, tinuruan niyo po sila kung paano umasa sa iyo at magtiwala. Narito ang inyong mga anak na nagkaloob. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, at ibalik niyo po ng masagana ang mga kaloob na ito. Nawabindisyonan niyo po ito at tanggapin ang pangmagamit sa pangalawa at ikalalago ng inyong ministeryo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Panginoon, salamat sa isang linggong lumipas. Hindi mo kami pinagbayaan, Panginoon, at iniwan. Panginoon, salamat sa isang pamilya na nagmamahal sa amin, nagmamalasakit, tumutulong sa kabila ng mga pagsubok. Sila'y ginagamit ninyo upang pahalagahan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tulad ng isang mensahe, Panginoon, sa panahon ng mga alagad, Panginoon, ay nakakaranas ng takot, pangamba, o agam-agam sa kalagitnaan ng unos sa karagatan na kung saan, Panginoon, ang mga alon o mga malalaking alon ay sumisimbolo ng takot, problema, na sumisimbolo ng isang sea monster na maaaring kami ay mamatay at mawalan ng pag-asa. Dahil doon, Panginoon, naroon kayo sa kalagitnaan ng dagat. Tinulungan niyo ang mga alagad, Panginoon, sa kanilang pagpanik. Kahit kayo nagpapahinga, sinamahan niyo sila, pinatitin niyo yung unos, bagyo. Kaya ang bagyo, Panginoon, ay sumisimbolo sa amin ng disaster. Ito ay sumisira ng ari-arian. Ito ay sumisira ng kabuhayan. Subalit ang lahat ng mga bagyo sa buhay namin, Panginoon, pinipigilan niyo po at tinutulungan niyo kami. At dahil dito, Panginoon, na-overcome namin sa mga magitan ng pagtitiwala, panalangin, pagsamba at pagpupuri sa inyo. Amang Diyos na banal, salamat sa inyong anak na tinuruan kami patungkol sa paano namin paglabanan ang mga takot o pangamba. Kaya hindi kami matatakot, Panginoon, sa pag-harap ng mga pagsubok na ito dahil kasama namin kayo. Hindi nyo kami pabayaan. Lord, salamat sa inyong mga anak na patuloy na naglilingkod sa inyo, na tumatawag sa inyo. Salamat, Panginoon, sa bawat kapatiran na patuloy na naglilingkod sa inyong church dito sa Inaon, United Methodist Church. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon, at salamat sa bawat hanay ng mga council at nagagawa na anuman yung pagsubok na dumadaan sa buhay namin, but still, kami ay patuloy na naglilingkod. Alam po namin ang mga problema ay masusolusyonan, Panginoon, sa pamamagitan ng prayer, pagtawag sa inyo, pagkilala sa inyo, dahil ang mga puso namin, Panginoon, ay nagiging maamo, dalisay, kapag naririnig namin ang inyong mga salita. Matuturo ito, Panginoon, ng kainaunan. Tulad ng bagyo ay nagwawala at nagagalit. Nung sinuway po ito, Panginoon, naging mainahon. Ganon din kami, Panginoon, nagiging mainahon kami sa pamamagitan ng mga salita. Dahil ang pag-ibig, Panginoon, ay mahalaga sa buhay namin. Samahan niyo po kami lagi, Panginoon, sa inyong kalagitnaan, sapagkat kayo ang Diyos ay kayo ay naroon. Kaya sasamahan niyo po kami, Panginoon. Lord, dalangin namin ang mga kapatid namin na wala ngayon dito, sama sila, at mabayan na po sila ng tanong, malakasin ng lumang katawan. Kaya din po ang mga kapatid namin na nasa ibang bayan o ibang bansa, palayan po sila ingatan ang buhay nila. Kaya sa kanilang pagpagaling, makasama at makapiling ang kanilang mga kapatid sa buhay. Dalangin din po namin, Panginoon, the United Methodist Church sa pagpalayan niyo ang lahat ng kapatid. Pagpalayan niyo po ang bawat kabuhayan nila. Gusto po ang mga pagpapala, Panginoon. Ilayin niyo po kami sa anumang uri ng sakit o karamdaman o gawa ng masama o aksidente, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, bukas ay araw ng pagtatrabaho, ganang buhay. Samahan niyo po ang lahat ng mga taong nagtatrabaho
gayon din, Panginoon, ang mga estudyante namin na nag-aaral, gayon po sila malakas na pangangatawan, gayon po sila ng katalinuhan, Panginoon. At nawa, Panginoon, ano ka na mga pagsubok, tatayo kami, Panginoon, dalang pag-ibig. Lalabas kami sa santuaryong ito, Panginoon, puno ng kagalakan ng aming puso, puno ng pagmamahal, puno ng pagpapatawad. Lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin sa inyo ng kasasalanan. Sa inyo ang pinakamataas na papuri sa pangalan ng Ama ng Banal na Espiritu. Amen. Diyos na buong sanlibutan, purihin sa kalamitan, Ama ng diwang banal. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Amang Banal sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na tumutulong sa amin sa panahon ng mga pagsubok at nagtuturo sa amin ng pag-ibig. Kasama ang pag-iipisa ng Banal na Espiritu, umayo tayo, dalhin natin ang ibinibigay sa atin ng Panginoon ng kasagalan ng pag-ibig, pagpapatawad o pagmamahal at pagmamahal. Ngayon at magpakailan pa man. Amen.